Ito po si Kiko Pangilinan na hindi natin nakita sa EDSA. Be mindful and know that history will judge us all. One day we will be asked. When thousands were being killed, billions stolen, and tens of thousands arrested, what were you doing? Panatilihin natin buhay ang diwa ng EDSA. People power, magtanong, maghanap ng sagot, makinig, matuto, maging mulat, kumilos. Kumilos saan? Ano yung pananatilihin? Anong tinatanong mo na i-judge ka? Ano bang naganap sa EDSA? Hindi ba nanalo? Alam niyo po, applicable lang po itong sinasabi ni Kiko Pangilinan kung nagrally sila sa EDSA at natalo sila. No? Tingnan mo, panatilihin natin buhay ang diwa ng EDSA. Magtanong, maghanap ng sagot, makinig, matuto, maging mulat, kumilos. Kumilos saan? Ano ba yung EDSA? Nagpunta sa EDSA, napalayas yung mga Marcos, nag-people power. Ano itatanong? Naunawaan na. Hindi ko maintindihan yung ano, no? Merong mga binintang kayong ninakaw na bilyon-bilyon. May mga tinoture, may mga namatay, may mga naaresto. Kaya nag-EDSA, di ba? Tatalo ba kayo sa EDSA? Sasabihin lang po yan dapat, oh? Kung hindi nanalo yung EDSA. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po tayong makibaka kasi hanggat hindi natin na ipapanalo. Ang alam ko, nanalo yung EDSA. Nanalo yung revolusyon. Nanalo yung mga taong nagpatalsik kay Marcos. Napatalsik si Marcos. Ito po si Senator Rizal Tiberos. People power is not over. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos ang people power. Hanggang kailan? Mabatayin natin. Marami ang hindi nakatikim ng prutas ng pagkapanalo natin noong 1986. Hindi pa natin natutupad ang pangako niya. Umamin kayo na hindi nyo napapatupad yung pangako ng EDSA. Ang hangad ng ating kababayan noon habang tumitindig laban sa administrasyon ni Marcos Sr. ay kapareho pa rin ang inaasam natin ngayon. Disenteng hanap buhay, etc. etc. Okay. Almost 4 decades, Filipinos continue to demand these basic rights from government. Okay. Food security, etc. Kaya tulad nila dati, hindi tayo magsasawa. Papalag tayo. The legacy of people power must not only endure, but must transform. There is responsibility that will outlast our lifetimes. We renew our hope till today. The fight goes on, we must not yield. So, ang panawagan po nila, hindi pa tapos yung people power. Yung prutas, the fruits of EDSA people power in 1986 ay hindi pa po natitikman. Sila nagsabi niya. So, pag-delay-nilayan po natin. Parang, isinisisi nyo ba sa mga Marcos dahil nakabalik sila sa posisyon? Sinisisi nyo sila dahil hindi natikman yung prutas na dapat natikman dahil nag-EDSA revolution? Diba? Bakit hindi nyo sabihin na failure muna yung EDSA revolution nyo? Bago mo ipagpatuloy, aminin nyo muna na failure kami. Kaming mga nag-EDSA, kaming mga sumuporta sa 1986 revolution, ay hindi naging tagumpay. Kaya nakabalik yung mga Marcos. Mahirap bang aminin nyo? Ang problema kasi, ang meron kayong oposisyon, meron kayong paninisi, sinisisi nyo yung Marcos Sr., ngayon, sinisisi nyo pa rin yung Marcos Jr. kung bakit sila nakabalik. Sinisisi nyo yung Marcos Jr. dahil palpak kayo. Isang beses lang po magre-revolusyon. It's either kayo ay nagtagumpay o hindi. At lahat po ng history, wala pong nagsabi na hindi kayo naging matagumpay. Yung EDSA Revolution po ng 1986 ay naging matagumpay. Pinagmamalaki natin lahat yan noon. O ngayon, kung naging matagumpay siya, bakit nananawagan pa rin kayo ng EDSA? Sa pangalawang pagkakataon, nadalawahan na nga tayo sa EDSA eh. Nagkaroon na nga ng EDSA 2 eh. Dalawang presidente na nga eh. Diba? Nakadalawa na kayong presidenteng napatanggal. Tapos pag ayaw nyo na naman, so ang EDSA pala sa inyo, ay dinidetermine nyo lang kung ayaw nyo yung Pangulo at tatanggalin nyo lang without tasting the fruit. Wala kayong basta mapalayas nyo lang yung presidente, yun lang yung purpose nyo. Kaya only people power, hindi po obra yun. Balikan lang po natin yung EDSA, no? Wala kayong karapatan na manawagan ng only people power. Mali yung sinasabi ninyo na hanggat merong mga korupsyon, hanggat merong pagsasamantala, buhay ang EDSA, buhay ang people power. Hindi po. Binigunin nyo yung EDSA kasi po nagtagumpay kayong mapaalis yung Marcos. Ano ba purpose natin, no? Mag-real talk po tayo lahat.
I-real talk po natin. Mamaya po mga tanong. I-real talk po natin, no? Yung lahat ng tao. Bakit nyo po pinaalis yung Marcos Sr.? Bakit po napaalis sa EDSA? Bakit po pinaalis sa EDSA yung Marcos Sr.? Kasi nakita natin na ang pangunahing suliranin ng bansa ayon sa mga nag-EDSA revolution, si Marcos. Tama po ba? Tinanggal niyo yung problema. So kayo na ngayon. Aquino na ngayon na nakaupo. Wala na yung problemang Marcos. Ano lang muna natin ha. Himay-himayin lang po muna natin ha. Huwag tayong pabudol dyan sa mga yan. Akin na kailangan ng EDSA ng Only People Power. Iwang nga lahat. Wala na yung balakid. Wala na yung suliranin. Wala na yung nagdudulot sa atin ng lahat-lahat ng problema. Aquino na ngayon. Kayo na. No? Aquino na. Dinigo ng Aquino yung mga taong nagpunta sa EDSA. Bakit? Lagana pa rin yung kahirapan. May corruption pa rin. Lagana pa rin yung human rights violation. In fact, katakot-takot ilan yung massacre na naganap. Kudita. Hirap pa rin ang Pilipinas. So wala, hindi pala si Marcos ang problema. May iba palang problema ang Pilipinas. Hindi pala yung EDSA solusyon. Problema ng Pilipinas. Mali pala yung pinalit natin. Yung tingin natin, ito po, bakit failure ang EDSA? Kasi yung inaakala nating problema, hindi pala yun yung problema. Tinanggal natin yung problema, hindi pala yun yung problema. Kaya nanatili tayong mahirap. Nanatili yung mga sinisigaw natin. Sinisigaw pa rin ni Kiko Pangilinan at ni Rizal Tiberos. Bigo ang EDSA dahil mali tayo ng tinanggal. Bigo ang EDSA dahil mali tayo ng tinignan na problema.